Pambansang model ng mga loan apps. Dati, kala ko one hand lang yung ini-endorse nito. Iba-iba pala ang mga loan apps to. FT Lending. Okay pa to si FT Lending. Kaya yun, dinownload ko si FT Lending kasi mukhang promising siya, guys. Pero kung nakita niyo rin yung ads ni FT Lending, huwag muna kayo mag-download, mga guys, without watching this video. Hello everybody! Welcome back to my channel. So, isa namang loan app yung sisilipin natin. Of course, this video is not sponsored. It's based on my personal experience. Nakita kong babaeng to, FT Lending na naman yung kanyang pinopromote. Kaya sabi ko, okay ba tong FT Lending na to? So, ayan, dinownload ko po siya sa Google Play Store. Tsaka, sabi may rehistro daw. Pero, like I always say, register doesn't mean that it's always okay para sa inyo. Kaya kilalanin niyo muna yung mga loan apps na to. Panoorin yung screenshot na to. Hindi pa kayo subscribe, syempre subscribe kayo sa mga channel kasi ako yung nagtatry ng mga loan apps para sa inyo para hindi kayo matrap. Because yung personal information kasi natin, it's very important. Dapat pinapangalagaan. Kaya wag basta-basta kung anong-anong app na lang binibigay yung mga to. Kaya yun, nung dinownload ko si FT Lending, hindi nila china-check yung mga ads nila. Yung ads sa baba, si FT Lending, pagkatapos yung nasa dulo, si One Hand. Ano ba yan? Kaya anyway, so nasa Google Play Store po si FT Lending. Kaya yun, dinownload ko yan para masubukan ko yun para sa inyo. At nung binuksan ko siya, kaagad lumabas yung kanyang privacy policy. Ayan. So, kailangan mag-click kayo ng OK. Mag-agree kayo dyan para kayo makapagpatuloy. May advisory pa siya ha, na ito yung mga i-collect niya. Kaya yan, dapat maingat tayo. So, click allow kung mong patuloy, pero yung panoorin nyo muna yung mga screenshots ko ha. So, ayan, hihingi ko siya ng mga access sa mga SMS, sa mga device, yung location. Alam niyo yung mga sagot doon. Pero mas mabuti, tapusin nyo muna yung video. I notice na i-verify lang daw niya yung contents related to the loan. Ayan. So, ayan, dapat malinis yung inbox nyo. Anyway, so, yun nga, tapusin nyo na muna to. Kaka siya, ako wala talaga akong tiwala sa mga loan apps na mali-mali yung pagkakalagay ng kung ano-ano dun sa mga app nila. Yung kama nito, dapat, di ba dapat period yan? O hindi kaya ginawang 3,000 na lang. Ano ba itong gusto niya? 300,000, 3,000, 30,000? Ayusin niyo yung kama nyo, ha? Kaya yun, 121 or 151 days daw. Kunyari, may pagpipilian ka, ha? Click apply now to get started. Kaya yun, bibigay mo yung phone number mo sa kanila, of course, and then click next para padalang kanya ng code. Pagkatapos ng code, then, ayun, magsiset ka ng password. Buti naman, hindi pinagsabay yung code tsaka password dito tulad ng ibang apps. Your password, and then, pipili ka na kaagad kung saan mo gusto ipadala yung pera. Take note na meron po siyang fees, kahit na hindi niya dinisplay kung magkano yung fees per nakalagay po doon, na kung GCash low fee, which means meron. At saka kung RD-PON siya, mukhang mas mataas yung fees niya. So, next is data collection na. Magsisimula siya sa first name mo, down to industry, tsaka kung may mga utang ka daw. Ayan. So, fill upan mo to syempre. Kung naman sa industry, hindi mo daw isagot na housewife or others dyan. The next contact information na at 4 po yung hihingi niya. Syempre, pipiliin mo doon sa phone book mo at i-click mo yung confirm. Next, hihingi na po siya ng ID. Ayan, yung IDs na hihingin niya is Unified or UMID, Unified Multipurpose ID, Social Security System, Driver's License, TIN, PRC, Voter's ID, and Postal ID. So, ayun lang po yung mga tinatanggap niya. Picturean mo yung front, saka yung selfie, kasama yung ID mo. So, click confirm. Kaya yun, meron siyang another parang waiver or collection of person, blah, 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 blah. So, hihingi daw siyang permission sa camera mo. Ba't ngayon lang ito? Tapos mag-a-agree ka dun, tapos confirm and authorization. Tapos another permission ulit na ma-access yung camera mo. Allow the app pala to take pictures and record video. So, syempre, while using the app. Hindi pa nga pinakita yung mga kung ano-ano yung fees, ha. Pagkatapos mo ibigay yung lahat mong information, kaagad na sinubmit yung lahat ng info mo. So, parang tulad siya ng ibang mga loan apps na gugulatin ka. Hindi ko gusto yung mga ganito na pagkatapos ko ibigay yung information ko, yung ID, nag-selfie ako kasama ng ID ko, reviewing na pero failed. Buti na nga lang. Ayoko sa ganitong app kasi. Anyway, so failed siya. At saka, pwede daw ako mag-reapply after 71 hours. Ilang days ba yun? 3,000 daw for 7 days. Yun yung in-apply sa akin. Kaya pala yung loan app na to, siguro hindi masyado maganda yung vibes niya. Medyo matagal-tagal na rin siya ha.
yung reviews niya, out of 949 reviews, 2.9 stars lang siya. At kahit na sinasabi niya humiram ng pera, online, walang mortgage. Sinasabing mortgage. Ano ba? Dapat collateral lang. Huwag naman yung mortgage. Dito bagay yung term na mortgage para dito. So, ayun. Dito sa screenshot yung 3,000, nagkamali na naman sila ng kama. Nasa ano na, parang naging 300 na. Ano ba to? Tapos mabilis at mababa yung interest. Bakit sinasabi ng mga tao doon sa mga nagbigay sa kanya ng 1 star, hindi naman daw totoo. For example, ito, yung sabi niya, deceptive daw yung app. Na 3,000 nga yung sinamit sa kanya, bakit 1,800 lang yung natanggap? Which means malaki yung kaltas. Tapos, yung nag-loan siya ng 7,500, yung matatanggap is only 4,500. Nakakatakot. Babayaran mo in 14 days yan. So, buti na lang at na-fail ako. Kasi ayoko nung pinapadalhan ako ng pera na hindi pa ako nag-a-agree na ito yung ibabawas. Dapat careful tayo sa mga loan apps na ganito, or dapat kinikilala muna natin yung mga loan apps na ganito. Kasi, they may be registered dun sa Securities and Exchange Commission. That doesn't mean na okay siya. So, ayun, marami nga yung nagsasabi dun sa baba, sa comment section, na mataas yung kinakatas niya. So, para sa akin, not worth it siya. So, ayoko minibigay yung aking personal information sa mga ganitong mga loan apps. So, dapat kayo, ingat din kayo mga guys. Kaya nga kung hindi pa kayo subscribe sa channel, subscribe kayo dito kasi dito nakikilala nyo muna yung mga loan apps bago kayong mag-download. Kasi malay mo, hindi pala siya okay para sa inyo. Kasi para sa akin for sure, hindi po siya okay para sa akin. So, nasa inyo na yan kung gagamitin nyo pa rin o hindi. But don't say I didn't warn you. So, I hope meron po kayong natutunan sa video natin today. And thank you so much for watching. That's all for now. And I'll see you next time. Bye!